Ang ating pong magiging teksto ay ang Proverbs chapter 18 verse number 24. Proverbs chapter 18 verse number 24. Okay, he that hath friends must shew himself friendly. And there is a friend that sticketh closer than a brother. Okay, he that hath friends must shew himself friendly. And there is a friend that sticketh closer than a brother. Let us pray. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa muling magandang umaga na ipinagkaloob mo sa amin upang kami po'y magkaroon ng pag-aaral sa iyong banal na salita. Lord, thank you for allowing me to again minister to your people. And I pray na ikaw po ang siyang hahawak sa amin pong connection. Nawa dakilang Diyos, wala pong maging problema at nawa ang message na ito ay maging motibasyon, lalo na sa mga nabuong friendship, lalo na sa Kristiyanong friendship, sa biblical friendship. Heavenly Father, I pray that you will enlighten our minds. And please, Lord, ikaw po ang siyang gumabay sa aking pong pagtuturo, sa aking pagbabahagi ng iyong salita. Salamat po sa mga giliw na taga-subaybay sa kanilang panahon na patuloy na iniuukol sa iyong salita. Particularly, ang mga talagang very eager na makarinig, Panginoon, ng iyong mensahe. I pray na sasamahan mo po kami hanggang sa pagtatapos ng aming pong pagsasalo-salong ito. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. So again, our topic this morning is about friendship, mga kapatid. Ang pag-uusapan po natin ay ang patungkol sa tinatawag nating friendship. Maganda po na ito ay ating mabigyan ng sentro sa ating pagtalakay po ngayon. At in fact, ito po ay nagawa ko po ilang araw na. Ilang araw na nung ito po ay aking nagawa. Kaya sabi ko, naputol po yata. Tama ba? Naputol po ba? Or tutuloy ko lang po? Yan na po ang fear ko pagka po ganitong lang po ako. Malinaw po o putol-putol po ako? So please let me know. Okay lang po? Okay lang? All right. So again, our text, Proverbs chapter 18 and verse number 24, he that hath friends must shew himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Ang ating pong pag-aaralan ngayon pong umagang ito ay ang message na pinamagatan ko pong the friendship that will surely last. The friendship that will surely last. Ang pagkakaibigan po na tiyak na magtatagal. Yung pagkakaibigan po na matibay, mga kapatid. So dito po sa ating pong binasa, ang sabi po ng writer, ang sabi po ni Solomon, he that hath friends must show himself friendly. Alam niyo mga kapatid, para sa akin po, ang pagiging Kristiyano natin ay isang matibay na masasabi po nating dahilan para tayo po ay maging pala kaibigan. Yes, ang akin pong pananaw, ang Kristiyano ang dapat isa sa mga masasabi natin, sa mga taong pala kaibigan. And in fact, yan po ang nakita ko po sa akin pong tatay. Ang tatay ko po napaka-friendly. Unbeliever pa po siya, napaka-friendly po niya. At napakatindi po niyang makipagkaibigan. Kaya nga para sa akin, may pattern na po kami. Meron na po kami po pwedeng sundan na yapak sa usapan ng pakikipagkaibigan. Siyempre po, pag sinabi nating friendship, nahandyan po yung tinatawag nating tibay ng pakikisama o ganda ng pakikisama. So kaya para sa akin po, nung kami ay masave, nung ako po ay maligtas, nung ako po ay maging Kristiyano, lalo ko pong nakita na talagang mas marapat po na maging palakaibigan po tayo. At kapag ka po tayo naging kaibigan o nakipagkaibigan, mas maganda po na kakitaan po ng tibay ang tinatawag na friendship. Yes, sa biyaya po ng Panginoon, yan po ang gustong i-apply ng inyo pong lingkod. And I would like to encourage everyone na kung kayo po may kaibigan,
i-treasure po natin ang mga kaibigan po natin. So uulitin ko po, kung Kristiyano po tayo, tayo ang dapat makilala sa pagiging palakaibigan. Dapat tayo po ang makilala sa maayos at mabuting pakikisama. Dapat tayo po ay marunong makipagkapwa-tao. Yan po ang aking pong pananaw. Siguro po maganda rin na ang church natin maging friendly church. Hindi po ba? Yung bang ang mga miyembro po napaka-welcoming. Ibig sabihin po, pag kami naa-attend po sa atin, lalo na kapag kabisita, sana po ang isa sa manotis nila, yung ganda ng samahan, ganda ng pakitunguhan. Mga kapatid, mga minamahal, mas maganda po na bilang mga Kristiyano, ma-develop sa atin ang godly friendship. Magkaroon tayo ng puso na talagang mapagmahal, mapagpahalaga, at palakaibigan. Yan po ang sinasabi ng writer. He that hath friends must shew himself friendly. Pero gusto ko pong pansinin, yung sinabi po niya, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Ang ibig sabihin po, may mga friendship na kung saan, siguro po parang yung level. Yung bang ma-reach natin yung level na sa friendship, mga kapatid. Kasi sabi po nila, pagka raw best friend, dapat isa lang. Pero mga kapatid, yung ID na yon para sa akin, masyado tayong nagiging technical. Pero sa akin pong nakita, pwede pong marami kang best friends. Oo, marami. Pwede pong maraming best friends. Ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, yung mga kaibigan na dumating doon sa level na milalim ang inyong friendship. Pwede po yun na hindi iisa lang siya. And I, for one, can say that I have a lot of best friends. At para sa usapan pong pusong makadiyos, maganda po kapag tayo po'y nakipagkaibigan, hindi po ito yung parang napakadaling masira. Kaya nga ako po, meron po akong tinuturing ng mga BFF. Yes, naniniwala po kasi ako sa BFF, mga minamahal. Sapagkat nasa iyo na ang Espiritu ng Panginoon, po pwede po na talagang, alam niyo yun, hindi natin kaya yung katangian po ng Diyos. Hindi natin kaya na kung ang Diyos ang pag-uusapan, abutin yung level ng kanyang parating sa mga mag-asawa. Hindi naman natin kaya magmahal na katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Pero yung pagmamahal niya nabuhos sa ating puso para matuto tayo magmahal. Kaya mga kapatid, mga Kristiyano, uulitin ko po, he that hath friends must shew himself friendly. And there is a friend that sticketh closer than a brother. So ang pangarapin po natin, ang maging goal po natin bilang mga Kristiyano sa usapang friendship, maabot natin yung level na ang friendship natin ay yung magtatagal. Yung friendship na may tibay, may tatag, na hindi kayang sirain basta-basta ng anumang sitwasyon, okay, at ng mga mapanira sa paligid, mga kapatid. So kaya isang bagay po na magandang ngayon sa ating pag-aaral, bigyang pansin po natin ito. Again, I would just like to emphasize to you that as a Christian church, it is good na ang church natin ay maging friendly church. Maganda po na ang testimony natin, maganda ang samahan sa ating church, at maganda po na yung mga kasama natin mismo sa church, kaibigan po natin. Bagamat hindi po lahat yan, magkakapare-pareho ang level. Meron pong magiging mas intimate sa iyo, yung talagang magiging close sa iyo, pero much better na ang maging goal po natin ay ang maging kaibigan natin, ang mga kasama po natin sa church. So, ngayon po, sa ating magiging pag-aaral, ang gusto ko pong bigyang pansin ay yung pong friendship that will surely last. So, for me, ito po yung tinatawag nating truthful friendship. Truthful friendship. Ito yung pagkakaibigan na sincere. Yes. Walang halong pagpapaimbabaw. Kaya nga, siyempre po, sa usapan ng pakikipagkaibigan, kailangan ang nagtatali sa friendship natin is love. Yung pag-ibig na kung saan talagang nagmula sa Diyos. Kaya kung tayo po ay kaibigan,
o tayo po ay nakikipagkaibigan, maging truthful po tayo. Maging sincere po tayo. Kumbaga sa pakikisama, kumbaga sa pagmamahal. Ang sabi nga po ng Romans chapter 12 and verse number 9, let love be without dissimulation. Diba? Dapat kapag ka nakisama tayo, hindi plastic. Pag nakisama tayo, dapat totoo. Hindi maganda po na kaibigan mo sa harap, pero siraan kapag ka nakatalikod. Kaya nga, mas isang bagay po na kung saan gusto ko pong maging encouragement ng marami para ma-enjoy mo ang buhay mo sa usapan ng pakikipagkaibigan, magkakaroon ka ng totoong kaibigan kung magsisimula na ikaw magiging totoong kaibigan. Kaya truthful friendship, meaning sincere friendship. Wala pong plastikan, wala pong pakitang tao, kundi kumbaga yung totoo lang, yung ikaw mismo. Hindi ka dalawang mukha, kundi mas maganda po na sa usapan ng friendship, ang maramdaman sa iyo yung genuineness, yung pagiging sincero mo, mga kapatid. So, hindi ko sinasabi na walang mag-iisip sa iyo, walang magbibintang sa iyo, walang magdududa sa iyo, pero may magduda man sa iyo, may magbintang man sa iyo, may mag-isip man sa iyo, basta ang mahalaga, ikaw sa sarili mo, sa pakikisama mo, sa pakikitungo mo, talagang genuine ang iyong friendship. Kaya ang isa sa bagay na lagi ko pong sinasabi, ako po hanggat maaari, hindi po nagpapalit ng kaibigan. Okay? Ako po ay nagdaragdag ng kaibigan. Kasi as we continue on sa journey natin sa lupa, may mga taong makikilala at makikilala po tayo eh. Kasi napakapangit po na magkaibigan kayo ngayon, magkaaway na kayo bukas. 'Di ba? Yung bang palakasan kayo ngayon, siraan na kayo bukas. Yun po yung manifestation ng tinatawag nating hindi sinserong pagkakaibigan. Kaya nga para sa mga Kristiyano, ang sinasabi po ng Bible, ito yung dapat puso natin, palakaibigan po tayo. Hindi man po lahat ng kaibigan natin katulad nung katulad nung higit pa sa magkapatid, pero at least bilang magkaibigan, nandoon po yung sinserong puso na napaka-genuine ng ating pakitunguhan sa isa't isa. Sige po, subukan nyo lang pong pag-isipan ito. Ano ang epekto sa iyo kapag ka natuklasan mo na yung kaibigan mo talagang plastic? Yung hindi tunay. Kasi may mga kaibigan ganun. Pagka mapapaboran mo, kaibigan ka. 'Di ba? Kapag ka po pakikinabangan ka, kaibigan ka. Kapag ka magagamit ka, kaibigan ka. So, mga kapatid, ayoko magkaila na sa buhay po natin, kasi ako mismo nakaranas din po ako ng ganun. Na kapag gagamitin ka, kaibigan ka. Ganun po di ba? May mga pagkakataong ganun. Nakakalungkot po na makakaranas ka sa buhay mo, na napakasinsero mo, napakaganda ng pakikitungo mo, napaka-genuine ng pakikisama mo, pero gagamitin ka lang pala. Di ba? Napakasakit nun. Kaya lang, ang importante, ikaw, naging totoo ka. Okay? Kung pinlastik ka man ng tao, kung pinagpakitaan ka lang ng pagpapakitang tao, pero hindi genuine, hindi mo problema yon. Diba? Basta ang mahalaga, maging genuine ka. Maging totoo ka. So sa usapang friendship, mahalaga po yung truthfulness. Mahalaga po yung sincerity. Be a genuine friend. Maging totoo po tayo, mga kapatid. Kaya nga sa Biblia, mahalaga na maintindihan natin na kapag ka po kaibigan, mga kapatid, ang Panginoon natin, kaibigan na umiibig sa lahat ng panahon. At dapat ganun po tayo. Huwag po tayong magkaibigan lang pagka nagkakapakinabangan. Huwag po tayong magiging magkakaibigan lang dahil sa pabor na pwede nating makuha, dahil magagamit natin ang tao. Ang totoong friendship, mga kapatid, hindi po nakatingin doon sa kung ano ang mapapakinabangan niya. Ang totoong friendship ay motivated na yun ang tibok ng puso niya. Kaya nga ang mga genuine friends, mga kapatid, yan po yung caring. Diba? Yan po yung considerate, mga kapatid. At sila po yung mga carrier. Ibig sabihin, they will carry you. They will consider you. They will care for you.
Yan ang genuine friend. Yan ang totoong kaibigan. Minsan po para maging kaibigan ng turing natin, kailangan pupurihin tayo ng pupurihin. Hindi. Sabi nga po ng Bible, faithful are the wounds of a friend. Diba? Than kisses of an enemy. Mahirap po yung puri ng puri sa iyo, pero hindi naman pala tunay, mga kapatid. Mabuti pa raw po yung pong sugat. Ibig sabihin lang po nun, mga kapatid, mabuti pang nasaktan ka sa kaibigang totoo na sinabi sa iyo ang totoo dahil sa pagmamalasakit sa iyo. Minsan, hindi po ganong kadaling tanggapin kapag ka nare-rebuke tayo ng kaibigan, pero pasalamatan mo yung kaibigan na i-rebuke ka pag mali ka. Pasalamatan mo yung kaibigan na dahil nagmamalasakit sa iyo, talagang even doon sa punto na mapagkamalian mo siya, basta ang importante, mapaalalahanan ka niya. Okay? Truthful friendship. Sincere. Ikalawa po yung thoughtful friendship. Diba? Hanapin po natin yon. Yung talagang friendship na nag-aalalahanan sa isa't isa. So, yung idea ng thoughtful, di po ba? So, yung bang naiisip ka, yun po yung napaka-touchy. Kapag ka po thoughtful yung kaibigan mo, minsan, alam niyo po, hindi sa lahat ng pagkakataon, yung communication, marami po akong kaibigan na hindi kami ganun ka-communicated, pero magugulat ka, maaalala ka. Diba? So the same thing with me. May mga kaibigan po ako na sa matagal na panahon, hindi kayo nakikita, maybe because of the distance, maybe because of the situation, pero yung maisip mo siya, yun po yung idea ng thoughtfulness Yung kaibigan na iniisip nyo ang isa't isa. So, kaya bukod doon sa idea nung pong pagiging truthful, maganda rin po yung pagiging thoughtful. Yung bang maalalahanin ka sa kaibigan mo. 'Di ba? Sa atin, ang laking bagay po noon. Naaalala ko po, parang December season po yan. Yung pong mga nagmamahal, yung bang ang idea, hindi mo ine-expect, pupuntahan ka pa sa church, magbibigay ng love gift, mag-e-express ng kanilang mga simple, thoughts. So that is actually very encouraging. And yung thoughtful friend, encouraging po yan. Nakaka-encourage na meron pong mga kaibigan na maalalahanin sa iyo, na nasa isip ka, na iniisip ka, na nasa puso ka. So, dito po, kanina sincerity yung binigyang pansin natin. Sa friendship, maganda po, not just sincerity but also sweetness. Ayan. Maganda po na yung sweetness nandoon. Meron po akong mga naging kaibigan na, kumbaga, sabi nila, alam mo, hindi ko personality yung ganito Yung bang sabihan, yung paalalahanan, and then, friend, yung I love you friend, yung mga ganun po, yung mga usapang, di ba, nagbibigay ng assurance sa isa't isa that you are there for him or for her. Di ba? You're there. Nandito ka, nandoon ka para sa kanila. So, mga kapatid, mga minamahal, thoughtful friendship. I-develop po natin yung ganon. Okay? So mga kapatid, two-way friendship. Una po, truthful friendship, sincere. Pangalawa po, thoughtful friendship, sweet. Pangatlo po mga kapatid, ito po yung two-way friendship. Yes. Opo, importante. Pag sinabi nating friendship, hindi dapat one-sided lang. 'Di ba? It should be two-way friendship. Na ang magkakaibigan na nagtatagal, ito yung kaibigan na hindi puro sarili lang niya ang iniintindi niya. So kaya nga ang gusto ko ilagay dito, selfless. 'Di ba? Yung selfless. Ibig sabihin, yung bang mutual. Iniisip mo siya, iniisip ka niya. Inaalala ka niya, inaalala mo siya. 'Di ba? So pinagmamalasakitan mo siya, pinagmamalasakitan ka niya.
Yung bang two-way. Kasi wala pong relationship na magwo-work na one-sided eh. 'Di ba? Sa mag-asawa, hindi po pwedeng yung isa lang ang mag-express. Dapat both parties. Dapat pareho na expressive. Marunong mag-express. Hindi po pwedeng tawaging nagmamahalan kung isa lang ang nagmamahal. 'Di ba? So kaya pagka pinag-usapan natin yung friendship that will surely last, ito po yung truthful friendship, sincere. Ito po yung thoughtful friendship, sweet. At ito po, mga kapatid, yung two-way friendship. Ibig sabihin, selfless. Ang iniisip ng isa, hindi yung sarili niya, yung kaibigan niya. At yung kaibigan naman niya, ang iniisip, yung kaibigan niya. So, yun po ang ibig kong sabihin. Yung two-way. Yung pareho pong nagmamalasakitan, pareho pong nag-aalala sa isa't isa. Ayan, nabasa ko si Pastor John Milan. Isa po yan sa ganong klaseng makipagkaibigan na hindi sarili niya, hindi ko ano makukuha niya, kundi ko ano maibibigay niya. Okay? So, napakasarap na magkaroon ng mga ganong klase ng kaibigan. Importante po kasi sa friendship na hindi nga po, katulad nung sinabi ko po sa inyo kanina, hindi po pwedeng sa friendship, ikaw lagi aalalahanin. Hindi po pwedeng ikaw lagi isa sa alang-alang. Hindi po pwedeng ikaw lagi ang pagbibigyan. Hindi po pwedeng ikaw lagi ang pakikinggan. Hindi po pwedeng ikaw lagi. Dapat po sa friendship, two-way, mga kapatid. Ibig sabihin, both of you are thinking, it's other. Bawat isa po, nagkukonsider po sa bawat isa. Okay? Very practical. Very practical. Pero importante eh. Kasi hindi naman po ituturo ito sa Biblia. Hindi naman po ito sasabihin sa Biblia nang hindi po importante. So nililiwanag po ni Solomon. Ang sabi, he that hath friends must show himself friendly. Yun ang gusto kong image. Yun ang gusto kong testimony. Yun po yung gusto kong maging pagkatao ko, na friendly po ako. Hindi yung minsan kakikita mo pa lang sa tao, may judgment ka na. Di po ba? Ibig sabihin, matuto po tayo na kung maaari tayo mag-approach. Hindi po pwedeng sa unang pagkikita mo pa lang, may conclusion ka na doon sa tao. So mas piliin po natin na tayo po sa lakbay natin sa lupa, mas piliin po natin na tayo po'y magkaroon ng mga kaibigan o maging pala kaibigan kaysa doon sa magkakaroon ng tinatawag nating ka-conflict sa buhay po natin. I am not saying na pagtiwalaan natin ang lahat ng tao. In fact, ang tiwala natin sa Diyos. And as we trust the Lord, nagpe-pray tayo na siya ang magbigay sa atin ng mga tunay na kaibigan. Kaya ang asawa mo, dapat maging kaibigan mo. Ang anak mo, dapat maging kaibigan mo. Ang magulang mo, dapat maging kaibigan mo. Ang mga kaklase mo, maganda kung maging kaibigan mo. But make sure na yung friendship natin, godly friendship. Make sure na ang friendship natin, guided friendship. Yung guaranteed talaga, mga kapatid. So yung idea ng godly, hindi ito yung maghahatak sa iyo at i-impluensya sa masama. Yung godly friendship, ito yung friendship na para kayong precious rubies na kung saan nagkakahatakan kayo na mag-serve sa Panginoon. Nagkaka-impluensyahan kayo na mag-serve sa Panginoon. Na para kayong bagets, mga kapatid, na talagang ang takbo ng isip nyo is to encourage one another. Diba? To serve the Lord together. Ibig sabihin, para kayong mga yagets na ang tibay ninyo dahil sa pare-parehong puso nyo sa Panginoon. Para kayong mga kulits, yung mga sinasabi ko, mga grupo ng friendship na nabuo po yan, na Diyos ang nagpanagpo po sa kanila. Yun ang masarap na friendship eh. Na ang Diyos ang nagsama-sama sa atin. Kaya nga sabi ko nga po, pagka nakakarinig ako ng mga pastor na mapanira, yung iba po, imbis na mag-post ng edification talagang ang intention po magparinig, magpasaring. Nagtataka po ako na, if it is in the spirit of love, I believe hindi pa sira ang dapat dating Di ba? Ang totoong friendship, godly dapat, mga kapatid.
Opo, lalo na kapag ka meron kang gustong sabihin, kapag kakaibigan ka, sasabihin mo doon sa kaibigan mo. Hindi yung ibo-broadcast mo. Tapos, para kang para kang taga-showbiz na blind item pa kapag, di ba? Parang, alam niyo po yun, yung mga ganong klase ng, yung estilo, lalo na kung ang sabi mo, kaibigan mo. So, kung maaari po, di ba, ang kaibigan, yung maglalapit sa iyo sa Diyos, yung yayakapin ka para sa Diyos, mga kapatid, hindi po yung para bang mag-asawa na kapag ka nag-away, hanggang saan ba kayo nakakarating? Pagka may misunderstanding, hanggang saan ba kayo nakakarating? Mga kapatid, wala namang problema na kapag ka po may conflict, sabihin mo doon sa tao kung ano po yung, di ba? Importante po yan. Lalo na po sa atin, mga pastor, tayo po ang unang kakitaan dapat ng magandang pag-uugali. Yung bang maayos na pakikisama, yung maayos na pakikitungo. Yung bang ang idea po mga kapatid, dahil pastor tayo kakitaan nila ng ehemplo ng magandang pagsasamahan. Hindi po yung mga pastor nagsisiraan, may mga conferences nga po nakakatuwa po yung mga conferences Pagka umaattend ka, hindi po yung hindi po yung idea nung encouragement ang idea, parang, alam niyo po yon, yung kilala ko yun alam ko yung, kaya pag may conference po, yun ang lagi po nating binabanggit. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maganda po na yung pong friendship, ang talagang magdadala sa inyo sa higit na pagkamakadiyos. Yung magpapaging ugaling makadiyos po sa bawat isa sa atin. Kaya paalalahanan po, godly friendship, guided friendship, and guaranteed friendship. Yung garantisado, hindi ba yung para bang ang idea, kaya ka kumuha ng kaibigan para ma-encourage ka, para mapalakas ka, in the end, yun pa ang magbabagsak sa iyo. So kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng Bible, he that had friends must show himself friendly. Mga members ng church, paalala lang po ito, hindi po nagiging magandang patotoo na miyembro po kayo ng church, lalo na kung iisang church na kinabibilangan nyo. Tapos, nakikitaan po tayo ng hindi magandang tratuhan sa isa't isa. Opo, kaya pinapaalala ko po lagi sa mga members, ang Facebook, dapat alam nyo po ang gamit. Lalo na po yung mga miyembro na ang lagi pong pamamaraan ng pag-express through social media. Ibang po yun, ibang bagay po yun, mga kapatid. Hindi po yun ang dapat gamit ng social media ng bawat isa sa atin. Mga Kristiyano, kung tayo po'y magkakasama sa church, tayo po ang unang dapat may lalim ng pagkakaibigan. Di ba? So dapat tayo po yung marunong makisama ng totoo. Don't expect na ang friend mo hindi magkakamali sa iyo. Don't expect na ang friend mo hindi makapagsasalita ng hindi maganda sa iyo. Mga kapatid, puro tayo imperfect. Merong posibilidad na may times na masasaktan ka, even without any intention at all, po pwedeng makakagamit ng salita na hindi naging kaaya-aya sa iyo. Pero kung kaibigan ka, hindi mo dapat palalalain yun. Dapat talagang i-settle po yan. Yan. Bukod po doon sa godly friends, bukod po doon sa guided friends, sa guaranteed friends, dapat daw po good-looking friends. Ayan, di ba? So, yun po mga kapatid. Anyway, pagka malalim ang friendship, talagang nagiging good-looking naman sa atin. Oo, kaya lang, sabi mo po, evangelist, kailangan sincere friendship Okay kayang sabihin good looking, kung hindi naman, di looking good na lang, mga minamahal. So, mga kapatid, ang friendship po, dinisenyo ng Diyos na maging blessing. And I believe, kayo mismo magpapatotoo na ang laking blessing na meron kang mga tunay na kaibigan. At ang tunay na friendship dapat nagtatagal. Opo, kaya nga ang title natin The Friendship That Will Surely Last. Yung pagkakaibigan na tiyak na magtatagal. So ito po yung truthful friendship, thoughtful friendship, at syempre pa two-way friendship. Hindi po pwedeng one way.
Hindi po pwede, mga kapatid, na sarili mo lang ang iintindihin mo. Dapat both side, both party, nag-work out para sa ikatitibay ng ating pong friendship. Kaya siguro po, magandang pagkakataon ito na di ba? Ma-encourage mo yung kaibigan mo. Pasalamatan natin ang Panginoon na binigyan tayo ng kaibigan na tulad ng mga kaibigan natin. Kaya po, mga kapatid, hindi po masama na kung meron po kayong itinuturing na BFF, hindi masama. Opo, tayo po ay may hangganan, may limitasyon, pero in heart, in mind, in our desire, yun ang gusto nating mangyari. Na tayo po, mga kapatid, ay maging magkaibigan hanggang dumating ang Panginoon. Imposible po ba yun? Imposible po ba yun na maging magkakaibigan tayo hanggang balikan tayo ng Panginoon? Na tayo po ay nagpapalakasan hanggang balikan tayo ng Panginoon? Eh sabi ng Bible, and there is. Diba? Meaning, meron. He that hath friends must show himself friendly. And there is a friend which taketh closer than a brother. So yun po yung friendship na tiyak na magtatagal. Diba? Yung friendship that sticketh closer than a brother. Yung friend na talagang, diba, minsan higit pa sa kapatid. So, magtatagal. Kaya sa mga shoutout po sa mga BFF natin dyan. Ha? Shoutout po sa mga kaibigan po natin. So, the friendship that will surely last is a sincere friendship, sweet friendship, and selfless friendship. Ibig sabihin, truthful, thoughtful, and two-way na klase ng friendship. At ang tama po sa usapan ng friendship, it must be a godly friendship, guided friendship, guaranteed friendship. Kailangan po ang nasusumpungan po natin, godly friends, diba? Guided friends, at saka po yung guarantee na kaibigan po talaga at walang masama na good-looking friend ang ating pong hanapin. Alright? So, I hope na ito pong message na ito nakatulong po para din medyo mabantayan po natin ang ating mga sarili at mag-evaluate din po tayo. Bakit ba ganun? Bakit ba wala akong nagtatagal na kaibigan? Bakit ba, di ba, parang sinabi sa Biblia na dapat pala kaibigan ako, pero bakit ganito na parang hindi ako makasumpong ng tunay na kaibigan? Kasi baka hindi ka masumpungan na tunay kang kaibigan. Okay? Sabi nga nila, love begets love. Di ba minsan ganun na iniisip natin? Bakit sa buhay ko parang hindi ako makasumpong ng tunay na kaibigan? Siguro po ang maganda sa evaluation natin, itanong natin, bakit ba? Di ba? Bakit ba hindi ako makasumpong ng tunay na kaibigan? Tapos itatanong natin sa sarili natin, ako ba ay anong klaseng kaibigan? Baka mamaya kasi ako yung kaibigan na puro sarili ko lang. Diba? Baka ako yung kaibigan na hindi nag-aalala sa aking kaibigan. Baka ako yung kaibigan na hindi genuine, hindi sincero. So, yun po ang concept, mga kapatid. Kaya, umaasa po ako na ang simpleng talatang ito ay nagpaalala sa atin ng napakahalagang paalala tungkol sa buhay Kristiyano sa usapin ng pakikipagkaibigan. At nawa, ang message na ito ang lalo ring magdala po sa atin sa appreciation natin sa mga kaibigan na ibinigay ng Panginoon po sa atin. Kaya, mga Kristiyano, ang sabi ng Bible, he that hath friends must show himself friendly. And there is a friend. Yun lang po ang gusto ko makita nyo, and there is. Kaya hindi po pwedeng sabihin yung wala nun. Meron daw, and there is a friend which sticketh closer than a brother. You better look for one. You better look for that kind of friend. Yun talagang mananatili. Yun talagang mapangahawakan. So, kaya umaasa po ako na tayo po ay napagpalang muli sa ating po naging pagtalakay. Salamat sa data. Amen. Salamat sa data. Nakatapos po tayo. Bagamat may panahon o pagkakataon sigurong medyo naputol po tayo, pero salamat. At malinaw po ba na nabuo niyo po yung message? So please comment. Ano po? Yes, clear po. Malinaw po na narinig.
ko po yung message. So, yun po, mas maganda po yan. Ho? Ang friends po, ang mga kaibigan po ay biyaya ng Panginoon. Kaya maganda po mga kapatid na i-enjoy po natin ang mga kaibigan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bago ka maghanap ng mabuting kaibigan, ikaw muna mismo ang maging mabuting kaibigan. Dahil kung ikaw ay mabuting kaibigan, maniwala ka sa akin, makakasumpong at makakasumpong ka rin ng mabuting kaibigan. Kaya huwag kang maghanap ng hindi ka ganon. Okay? Huwag kang maghanap ng genuine friend kung hindi ka genuine. Huwag kang maghanap ng sincere friend kung hindi ka sincere. Huwag kang maghanap ng sweet friends kung hindi ka sweet. Huwag kang maghanap ng selfless friend kung hindi ka ganon. So, kaya para sa akin, magkakatagpo tayo ng mga ganong klaseng kaibigan kung tayo po ay ganong klaseng kaibigan. So, purihin po ang Panginoon, manalangin po tayo, dakilang Diyos, maraming salamat po sa message na amin po napakinggan. Umaasa po kami, O Diyos, na Ikaw po ang siyang patuloy na magbibigay ng gabay sa bawat isa po sa amin. Nawa ang message na ito ay nagdala sa amin sa malalim na pasasalamat sa mga kaibigan na ibinigay mo po sa amin. Muli po dakilang Diyos, Ikaw ang siyang patuloy na hahawak sa friendship na meron po kami. Purihin ka, O aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon.